Alam mo yung pakiramdam na tahimik ang isang lugar? Yung tipong bawat gabi, pare-pareho lang ang naririnig mo. Ang huni ng kuliglig, hampas ng hangin, at kaluskos ng mga dahon. Tahimik, payapa, walang kakaiba. Pero minsan, ang katahimikan, hindi ibig sabihin walang nangyayari. Minsan, doon nagtatago ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Mga nilalang na marunong makunwaring tao. Mga halimaw na marunong umiti. May isang barangay sa probinsya ng Samar. May isang bahay sa kanto na matagal ng bakante. Hanggang isang araw, may bagong lumipat. Tahimik silang mag-asawa. Mabait daw. Disente. Pero gabi-gabi, may amoy na hindi maipaliwanag. May mga yapak sa bubong. At may mga matang nakamasid mula sa dilim. Ito ang kwento ng bagong lipat na hindi dapat kinilala. Bago ko po simulan ng kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At ang simpleng pag-like niyo po ay malaking tulong na rin. Sa dulo ng isang barangay, may isang maliit na kalsadang hindi madalas daanan ng mga tricycle. Doon nakatayo ang bahay ni Mang Arturo at Aling Dina. Mag-asawang matagal nang naninirahan sa lugar. Tahimik ang paligid. Puro matatandang bahay. Puro pamilyar na muka. Kaya noong may bagong lipat na bahay sa kanto, agad itong napansin ng lahat. Sabi ng mga tambay sa tindahan ni Aling Leti, mag-asawa raw na taga Maynila ang lumipat. Maganda raw yung babae. Maputi, payat, mahinhin magsalita. Ang lalaking kasama niya, tahimik lang. Parang laging pagod. Siguro ang mga taga-opisina, sabi ng isa. Baka gusto lang ng tahimik na lugar, sabi ng isa pa. Pero si Mang Arturo, matagal nang nakatira sa lugar, napailing lang. Hindi ako komportable dyan. Bulong niya kay Aling Lina. Masyado silang tahimik. Ilang araw lang, napansin ng mga kapitbahay na madalas gising ang mag-asawa sa hating gabi. Bukas ang ilaw sa sala. Minsan, maririnig mong parang may humahaplos sa yero na may naglalakad sa bubong. Pero, tuwing silipin ni Aling Lina mula sa bintana, walang tao sa labas. Tahimik. Kundi lang sa mga kuliglig at alon ng hangin sa mga dahon ng saging sa likod ng bahay. Isang gabi, si Nina, ang apo ni Mang Arturo, ay nag-iigib ng tubig sa poso. Mga 10:00 iyon ng gabi. Habang pumipihit siya ng bomba, may napansin siyang babae sa tapat ng bahay ng bagong lipat. Nakaputi. Nakatayo lang sa ilaw ng poste. Hindi gumagalaw. Tinitigan siya ni Nina. Magandang gabi po, sabi niya. Medyo nanginginig. Ngunit hindi sumagot ang babae. Ang kakaiba, kahit malamig ang gabi, parang may usok na lumalabas sa katawan nito. Parang manipis na singaw ng init. Tumalikod si Nina para bumalik sa loob. Pero, bago siya makapasok, narinig niya ang tinig ng babae. Mahina, parang bulong. Magandang gabi rin, iha. Pagligon niya, wala na ito. Kinabukasan, ikinuwento niya sa lolo at lola niya. Pero,
Natawa lang si Aling Lina. Nako, baka guni-guni mo lang. Alam mo namang madilim sa labas. Baka anino lang yon. Pero, napansin ni Mang Arturo na may 3 patak ng dugo sa paligid ng poso. Lina, mahinang sabi niya. Bakit may dugo rito? Walang nakasagot. Sa mga sumunod na araw, may mga pusa sa paligid na nawawala. Unay isang pusang puti sa tapat ng bahay ni Aling Letty. Sumunod, yung alagang itim ni Kuya Tonyo. Hanggang isang umaga, nakita nilang may mga balat ng pusa na parang nilapnos, nakasabit sa bakod. Siguro, may buwaya sa kanal. Biro ng isang tambay. Pero walang tumawa. Noong gabing iyon, may dumalaw na tanod para mag-ikot. Habang umiikot siya sa kanto ng bagong lipat, napansin niyang bukas ang gate. Tahimik. Walang aso. Walang ilaw sa loob. Tumawag siya. Magandang gabi po. Barangay patrol lang po. Walang sumasagot. Lalapit na sana siya nang marinig niya ang kaluskos sa bubong. Tumingala siya. May anino ng tao. Nakaluhod. Kumilos ng parang hayop. Mabilis. Humampas ang hangin. Nabitiwan niya ang flashlight niya. At nang yumuko siya para pulutin iyon, nawala ang anino. Pero paglingon niya sa pinto ng bahay, may babaeng nakasilip. Sa kortina, nakangiti. Pagkatapos ng insidenteng iyon, parang nanahimik ang buong barangay. Ilang araw walang nangyaring kakaiba. Parang walang nakita ang tanod. Pero sa mga gabi, may kakaibang amoy sa hangin. Mabaho. Parang pinaghalong nabubulok na karne at matamis na saging. Hindi maintindihan ni Aling Lina kung saan ang gagaling. Tuwing hapon, nagwawalis siya sa bakuran nila. Pero laging may nalalasahan sa hangin na parang asim. Minsan, habang naglalabas siya sa likod ng bahay, napansin niyang may bakas ng paa sa lupa. Pero, hindi ordinaryo. Parang paa ng tao. Pero mahaba ang mga daliri. At may kuko sa dulo. Wala namang dumadaan sa likod nila. Dahil puro bakod at damo roon. Tinakpan na lang niya ng walis at nagdasal ng mahina. Sa gabi, si Mang Arturo naman ang nakapansin ng kakaiba. Habang naninigarilyo sa veranda, napansin niyang may ilaw sa bahay ng bagong lipat. Kahit 10 oras na ng gabi. Minsan sa kusina. Minsan sa kwarto sa itaas. Pero, ang hindi niya malimutan, isang gabi, alas 12, may aninong dumungo sa bintana. Babae, maputla, mahaba ang buhok, at sa ilalim ng liwanag, nakita niya ang mga mata nito. Dilaw, parang mata ng pusa. Kinabukasan, dinalaw niya si Kapitan upang sabihin ang napansin. Pero, sabi ni Kap, Arturo, baka pagod ka lang. Alam mo naman sa edad mo. Minsan, nagkakapanaginip kahit gising. Ngumiti na lang si Mang Arturo. Pero, sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang nakita niya.
Sa sumunod na gabi, may kumatok sa pinto nila. 3 beses. Alas 12 na iyon ng hating gabi. "Sino yan?" tanong ni Mang Arturo. Hindi binuksan ang pinto. Tahimik. Bumubulong si Aling Lina. "Huwag mong buksan." Pero narinig nilang muli. Mas mabagal. Mas mabigat. Nanginginig si Aling Lina. "Arturo, wag." Pinatay ni Mang Arturo ang ilaw sa sala. Sa kabila ng dilim, lumapit siya sa bintana. Dahan-dahan niyang inangat ang kortina. At sa labas, may isang kamay na nakalapat sa salamin. Payat, maputla, mahahaba ang kuko. "Arturo," bulong ni Aling Lina. Dahan-dahan niyang inalis ang kortina. Pero paglingon niya, wala na ang kamay. Tahimik ulit. Pero may narinig siyang tumatakbo sa bubong. Mabilis. Tapos biglang kalma. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Letty. "Naririnig mo ba yung mga ingay sa gabi?" Oo," sagot ng matanda. "Akala ko nga mga pusa. Pero nung minsan, may nakita akong babae sa bubong. Nakayuko. Parang may hinahanap." Parehong natahimik ang dalawa. Pareho nilang alam, walang pwedeng umakyat sa bubong ng ganong kadali. Kinagabihan, habang pinipilit nilang matulog, may kumakanta sa labas. Mahina, parang lulabay. Doon sa ilalim ng buwan, may batang umiiyak. Ang boses ng babae. Maganda, pero malamig. Nanginginig si Aling Lina. "Arturo, may naririnig ka ba?" Tumangulang si Mang Arturo. Pinigilan ng sarili. Kumapit sa kanya ang asawa niya. At habang unti-unting tumitigil ang awit, narinig nila ang isang mahina, mahabang shhh. Parang huni ng hangin, pero galing mismo sa loob ng bahay nila. Pagtingin ni Mang Arturo sa kisame, may basang marka ng kamay sa tabla. Sa gilid ng marka, may nakasulat, "Magandang gabi, mga kapitbahay." Kinabukasan, hindi lumabas ng bahay sina Mang Arturo at Aling Lina. Takot na takot si Aling Lina. Kaya pinatawag nila si Father Ramon, ang paring madalas magbinyag at magbasbas ng bahay sa barangay. Pagdating ni Father Ramon, binasbasan niya ang pinto at mga bintana. "Marami na akong narinig na ganyan," sabi niya. "May mga nilalang na dumadayo sa mga tahimik na lugar. Ang mga ganitong kababalaghan ay madalas sa mga bahay na may laman na gustong itago." Tumangulang si Mang Arturo. Pero nang sabihin niya kung aling bahay ang tinutukoy, ang bahay sa kanto, yung bagong lipat. Napatingin si Father Ramon sa lupa. "Yan ba yung may lumang punso sa likod?" "Oo, Father. Tinabunan nila nung lumipat sila." Huminga ng malalim ang pari. Hindi nila alam kung ano ang ginising nila. Kinagabihan,
Habang may ulan, ambon, at ang kuryente ay aandap-andap. Nagdesisyon si Mang Arturo na silipin ang bahay sa kanto. Ayaw ni Aling Lina. Pero sabi ni Mang Arturo, kung hindi natin malalaman, hindi tayo matatahimik. Dala nila ang flashlight, rosaryo, at maliit na itak. Paglapit niya sa bahay, napansin niyang bukas ang gate. Tahimik. Wala ni isang ilaw sa loob. Lumapit siya sa bintana. Sa loob, may mga basag na bote. May patak ng dugo sa sahig. Tapos, isang amoy. Yung amoy na matagal na niyang naaamoy tuwing hating gabi. Matamis, bulok, at mainit. Hinila niya ang kortina. At doon niya nakita ang isang malaking garapon. May laman, puso ng hayop, mga kuko, at buhok ng tao. Muntik niyang mabitawan ng flashlight nang marinig niya ang tunog ng mga yapak sa itaas. Mabigat, mabagal. May tao ba rito? Sigaw niya. Walang sumagot. Pero narinig niya ang boses ng babae. Mahina, mula sa hagdan. Magandang gabi, Mang Arturo. Bumaba mula sa dilim ang babae. Siya yung nakita niya noon. Maganda pa rin. Pero ngayon, ang balat niya ay parang wax. At ang mga mata, dilaw na dilaw. Parang ginto. Hindi niyo kami pinapansin noon, sabi ng babae, habang lumalapit. Ngayon lang namin kayo napansin. Nang sumulyap si Arturo sa hagdan, may isa pang anino. Ang lalaking kasama niya. Baluktot ang katawan. Parang may pakpak sa likod. Tumakbo si Arturo palabas. Pero nabitiwan niya ang itak. Ang babae humakbang sa liwanag at doon nakita niya ang mahabang dila. Kumikilos na parang ahas. Ngunit, bago pa siya maabutan, kumidlat. At nang tumama ang liwanag sa paligid, wala na sila. Kinabukasan, dumating ang mga tanod at si Father Ramon. Pinuntahan nila ang bahay. Wala ng tao. Walang gamit. At ang mga pinto, bukas. Ang mga dingding, may marka ng kamay. Puro itim na abo. Sa likod ng bahay, natuklasan nila ang punso na tinabunan noon. Ngunit ngayon, nakabukas ulit. Parang may kumayod mula sa loob. Hindi na sila tao, sabi ni Father Ramon. Habang nagwiwisik ng banal na tubig. Mga nilalang na tumatakas sa lungsod. Dito nila itinago ang sarili nila. At simula noon, walang lumipat ulit sa bahay na yon. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkaroon ng katahimikan sa barangay. Pero isang gabi, habang naglalakad si Nina pauwi, napansin niya ang babae sa kabilang kalsada. Nakasuot ng sombrero. May hawak na bayong. Nakangiti sa kanya. Magandang gabi, iha, sabi ng babae. Ngumiti si Nina. Pero, nang mapatingin siya sa paa nito, baliktad. Tumakbo siya pauwi nang hindi lumilingon.
At mula noon, tuwing gabi sa barangay, may naririnig na humahaplos sa bubong. Humihinga sa dilim. Bumubulong. Magandang gabi, mga kapitbahay. Magandang araw po sa inyo, Miss J, at sa lahat ng masugid ninyong tagapakinig. Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang aking mga kamay sa tuwing binabalikan ko ang mga pangyayaring muntik nang pumatay, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati sa aking puso. Ako po ang nagpadala ng liham na ito. Isang karaniwang taong minsang naniwala na ang mga kwento ng aswang ay kathang isip lamang, hanggang sa ako mismo ang habulin nito. Nais ko pong itago ang aking buong pangalan. Maaari nyo na lamang po akong tawaging Iya. Bago ko po simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Lumaki ako sa Maynila. Ngunit dahil sa kagustuhan kong makalimot sa isang masakit na nakaraan, napilitan akong lumipat sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon. Isang lugar na tahimik sa araw, ngunit tila may sariling hininga ang dilim pagsapit ng gabi. Sa unang araw ng aking pagdating, sinalubong ako ng katahimikan. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol. Tanging mga matang sumisilip sa pagitan ng mga bintana. Mga matang hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may alam na ayaw nilang sabihin. Doon ko unang nakita si Rafael. Hindi ko po alam kung bakit, Miss J. Ngunit sa gitna ng lahat ng malamig na pagtingin ng mga tao sa baryo, siya lamang ang ngumiti sa akin ng buong buo. Isang ngiting hindi pilit, hindi mapagkunwari. May dala siyang sulo at tinulungan akong buhatin ang aking mga gamit papunta sa uupahan kong lumang bahay. Isang bahay na ayon sa mga taga roon ay matagal nang walang naninirahan. Kung may marinig kang ingay sa gabi, huwag kang lalabas kahit may tumawag pa sa'yo. Sabi niya habang inilalapag ang aking maleta. Tinawanan ko lamang iyon noon. Akala ko'y isa lamang siyang sobrang maalalahanin. Hindi ko alam, iyon na pala ang una niyang pagtatangka na iligtas ako. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang aming pagkikita. Siya ang naghahatid sa akin sa palengke, nagtuturo ng mga daan sa gubat, at minsan pa'y nagdadala ng nilutong ulam kapag napapansin niyang hindi ako lumalabas ng bahay. Unti-unti, Miss J, nahulog ang loob ko sa kanya. Ngunit kasabay ng paglalapit ng aming mga puso ay ang paglapit din ng bangungot. Tuwing hating gabi, may naririnig akong tik-tik-tik, 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 na tila nagmumula sa bubong. May mga gabing nagigising ako na may amoy dugo sa hangin. At mga gabing napapansin kong may mga bakas ng putik sa sahig. Kahit hindi naman ako lumalabas. Isang gabi,
May kumatok sa aking bintana. Iya. Mahinang bulong ng isang boses, nakahuwig ng boses ng yumao kong ina. Muntik na akong tumayo, Miss J, kung hindi ko lamang naalala ang babala ni Rafael. Kinabukasan, nakita ko sa aking bakuran ang isang manok na wala ng ulo. Walang dugo. Para bang sinipsip lahat ito. Ultimo lamang loob ay wala na rin. Doon na ako nagsimulang matakot. Nang kumprontahin ko si Rafael, nakita ko sa kanyang mga mata ang matagal nang itinatagong pangamba. Ako ang dahilan kung bakit kanila target. Pag-amin niya, ang aswang na gumagala rito, hinahabol ako. Ikinuwento niya sa akin ang buong katotohanan. Ang kanyang angkan ay mga tagapagbantay. Mga taong isinilang upang labanan ang mga nilalang na gumagala sa dilim. Ngunit may isang aswang na nakaligtas sa kanilang pamilya. Isang babaeng nag-aanyong tao sa araw, ngunit halimaw sa gabi. At ako, Miss J, ang napili nilang alay. Sa gabing kapilugan ng buwan, dumating ang aswang. Buo ang anyo, gutom, at handang pumatay. Lumaban si Rafael, naging sugatan, duguan, at halos mawalan ng buhay. Akala ko'y mawawala na siya sa akin. Rafael! Ngunit sa huling dasal, sa huling saksak ng patalim na binasbasan ng dugo ng mga tagapagbantay, bumagsak ang aswang at bigla itong naglaho. Buhay kami. Akala po namin natapos na ang lahat nung bumagsak ang aswang. Nagkamali kami. Sa ikalawang kabilugan ng buwan, muling bumangon ang aswang. Hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya'y tila hinubad ng galit. Ang mga buto'y nakausli. Ang dila niyang mahaba ay parang ahas na balot ng dugo. Ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng bahid ng itim na likido sa lupa. Sinunggab ba niya si Rafael? Narinig ko ang pagkabali ng buto. Nakita ko ang pagtilamsik ng dugo sa lupa. Habang hinihila si Rafael ng aswang. Pero hindi ako tumakbo, Miss J. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili kong lumaban. Hinawakan ko ang patalim na iniwan ng kanyang ama. Isang patalim na sinasabing nabubuhay lamang kapag may handang ialay ang puso. Sinaksak ko ang aswang.
Hindi ito sumigaw. Sa halip ay tumawa. At doon nito sinabi ang salitang halos pumatay sa akin. Kapag namatay siya, sa akin ka! At muling sinunggaban si Rafael. Mas malakas, mas mabangis. Niyakap ko si Rafael habang duguan ang aming mga katawan. At doon ko sinabi ang mga salitang hindi ko pa nasasabi sa kanya noon. Rafael, mahal kita. Kahit dito pa ito magtapos. Parang may pumutok sa hangin. Ang patalim ay nagliyab. Ang dugo ni Rafael ay tumulo sa aking kamay. At sa huling sandali, isinaksak ko ang patalim sa dibdib ng aswang. Sumigaw ito. Isang sigaw na parang daang kaluluwa ang sabay-sabay na pinalaya. Sa unang sinag ng araw, unti-unti itong naging abo. Tahimik ang paligid. Akala ko, patay na si Rafael. Hinaplos ko ang kanyang muka. Humahagulgol. Duguan, wasak. Ngunit, dahan-dahan, hinawakan niya ang aking kamay. Iya, pinili kita at pipiliin pa rin kita kahit kailan. Bulong niya. Sa kasalukuyan po, nagsasama na kami ni Rafael. Iniwan namin ang barangay. Ngunit, hindi namin iniwan ang isa't isa. May mga gabi pa ring nagigising akong pawis na pawis. May mga sugat si Rafael na hindi kailanman tuluyang naghilom. Ngunit bawat umaga, magkasama kaming bumabangon. At sa tuwing hawak niya ng aking kamay, alam kong kahit may mga nilalang pang gumagala sa dilim, may pag-ibig pa ring mas malakas kesa sa kanila. Maraming salamat po, Miss J, sa pagbibigay boses sa liham na ito. At kung may isang bagay man akong nais ipaalala sa inyong mga tagapakinig, ay hindi lahat ng halimaw ay nasa dilim. At hindi lahat ng bayani ay walang takot. Magandang araw po sa iyo, Miss J, at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Hindi ko po alam kung saan ko sisimulan itong sulat na to. Pero, matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang kwentong naging dahilan kung bakit iba ang tingin ko sa mga nilalang na tinatawag nating halimaw. Siguro po sa tingin ko dahil kayo yung klase ng taong hindi agad nanghuhusga. Kaya sa inyo ko gustong isalaysay ang lihim ng aming pamilya. Hindi ito urban legend. Hindi rin imbento. Ito po ang tunay na kwento ni na Lola Sinta at Lolo Damian.
ang albularyong nagligtas at ang babaeng muntik nang maging aswang. Bago ko po simulan ng kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At ang inyong simpleng pag-like ay malaking tulong rin. Noong late 80s pa ito nangyari. Sabi ni nanay, bago pa ipinanganak ang mga kapatid ko. May lumipat daw na babae sa lumang bahay ni Katura. Tahimik, maganda, mukhang mabait, pero misteryoso. Hindi nagtagal, kumalat ang kwento. May kakaibang ingay tuwing hating gabi. Parang may umiiyak. Parang may lumilipad. Pero, ang pinakamalakas na usap-usapan, mukhang hindi tao ang bagong lipat. Dahil albularyo ang pamilya namin, si Lolo Damian ang unang pinatawag. Bata pa siya noon, Miss J. 18 lang. Pero, matapang para sa edad niya. Pagpasok niya sa lumang bahay, para daw siyang pumasok sa loob ng malamig na bote. Tahimik. Mabigat ang hangin. Parang may nagbabantay. At doon niya unang nakita si Lola Sinta. Nakasalampak sa sahig. Nanginginig. Pawis na pawis. At may itim na gumagalaw sa balat niya. Hindi raw iyon normal. Hindi sakit. Hindi sumpa na pangkaraniwan. Isang babala. Nang hawakan ni Lolo ang braso ni Lola Sinta, napaso siya. Oo, Miss J. Literal na napaso. At nang dumilat si Lola Sinta, para siyang takot mamatay o takot pumatay. Umalis ka. Hindi mo ako kayang iligtas. Bulong niya. Pero hindi umatras si Lolo Damian. Kaya ko. Kahit anong mangyari. Sagot naman ni Lolo Damian. At doon nagsimula ang lahat. Ilang araw matapos gamutin ni Lolo si Sinta, mas lalo daw siyang nagkakasintomas na hindi pang tao. Paggabi, naririnig niya raw ang tibok ng puso ng kapitbahay. Naaamoy ang dugo kahit malayo. Nanginginig pag alas 12. Isang gabi, nahuli ni Lolo si Sinta na nakaupo sa tabi ng bintana. Kahit sarado ang bintana, may hangin sa buhok niya. Parang galing sa labas. At paglingon niya, dilaw ang mata ni Sinta. Gumagalaw ang anino niya. Kahit hindi naman siya kumikilos. Damian, lumayo ka. Please. Sabi niya. Pero si Lolo Damian, kahit nanginginig na, nilapitan siya. Niyakap ng kumot. At nagritual siya. Kahit halos mawala na siya ng boses. Kung iiwan kita,
sino pang lalaban para sa'yo. At doon, unti-unting bumalik si Lola Sinta sa normal. Pero alam nila, hindi pa tapos ang laban. Para tuluyang maintindihan ang sumpa, kinailangan nilang bumalik sa gubat kung saan unang nakagat si Sinta. Miss J, hanggang ngayon, kahit ako, na apo lang nila, kinikilabutan kapag kinukwento iyon ni Lolo nung buhay pa siya. Sabi niya, yung gubat na yon, hindi na parte ng mundo natin. Doon nila nakita ang nilalang. Hindi hayop, hindi tao, pero gumagalaw na parang pinaghalong paniki at tao. Mahaba ang kuko, pula ang mata, at may ngiti parang pang demonyo. At bago pa sila makatakbo, sinabi ng nilalang, Huli ka na! Kalahating aswang na ang babaeng yan. Tapos, bigla itong naglaho. At mula noon, lalong lumala si Lola Sinta tuwing gabi. Noong nasa pinakamasama na ang sitwasyon, isang gabi, halos sumuko na si Lola Sinta. Damian, ayoko dumating ang araw na baka ikaw naman ang masaktan ko. Pero, sabi ni Lolo, hindi kanila pag-aari. Sa kahit anong oras, kaya kitang bawiin. At totoo iyon. Tuwing gabing sumusumpong ang pagbabago, si Lolo Damian ang pumipigil. Si Lolo Damian ang nagbabantay. Si Lolo Damian ang nagdarasal. Hanggang unti-unting lumakas si Lola Sinta laban sa sumpa. Para tuluyang mawala ang sumpa, kailangan nilang bumalik sa clearing at harapin ang nilalang. At nang bumalik sila, doon naghihintay ang halimaw. Hindi mo na siya masasalba. Sabi nito, bahagi na siya ng lahi namin. Pero tumayo si Lolo Damian. Nilatag ang asin, sinindihan ng insenso, at nagdasal na parang iyon na ang huling segundo ng buhay niya. Sumigaw si Lola Sinta. Umuungol ang nilalang. At halos mawalan na ng malay si Lolo Damian. Hanggang sumigaw si Lolo Damian, Sinta! Pag-aari mo ang sarili mo! Hindi kanila! At sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Sumingaw ang hangin. At ang nilalang naging abo. Pagmulat nila, nasa dibdib ni Lolo Damian si Lola Sinta. Humihingal. Pero buhay pa at normal. Damian, hindi mo ako sinukuan. Bulong niya. Hindi po agad fairy tale matapos noon.
Mahirap, mahaba, maraming ritual pa. Pero, unti-unti, nawala ang sumpa. At sila'y nagkatuluyan. Nagkaanak, at doon nagsimula ang lahi namin. At kaya ako nagpadala nitong sulat sa inyo, Miss J, dahil gusto kong ibahagi na hindi lahat ng halimaw ay masama. Minsan, may kwento sila. May pinanggalingan. May takot. May dahilan. At minsan, kailangan lang nila ng isang taong handang maniwala na kaya pa silang iligtas. Tulad ng ginawa ni Damian kay Sinta. Maraming salamat po sa oras ninyo. Sana po manatiling buhay ang kwento nila. Ako nga po pala si Luna, ang apo ni na Lolo Damian at Lola Sinta.